Mag-uumpisa na itong Game 1 ng Barangay Ginebra at itong San Miguel Beer. At ang tanong ngayon ng karamihan, posible kaya na itong Barangay Ginebra ay gumawa ng trade bago magsimula itong kanilang serye? Ito ay magiging mahabang serye yan, paniwala ng karamihan. Pero sa ngayon, may mga nagsasabi na lamang pa rin ng Ginebra. Dahil syempre ito si Coach Tim Cone, kung pag-uusapan yung galing ay nakahihigit yan talaga dito kay George Gallant. Wala namang kukwestiyon talaga dyan. Pero ang problema nga lang dito sa Barangay Ginebra, alam natin kulang sila sa manpower. Kung titignan mo yung bench ng San Miguel, kumpara dito sa bench ng Ginebra, medyo malayo talaga. Ang advantage lang ng Ginebra kasi, nandyan si Justin Brownlee. Pero ang problema kasi ang dami nilang injury na pinagdadaanan ngayon. So isa yun doon sa mga bagay na iniinda talaga ni Coach Tim Cone. At yan nga ang dahilan kung ba't marami nagtatanong kung posible kaya na itong Ginebra ay gumawa ng trade bago magkaroon ng Game 1. Dahil kinakailangan nila ng mga players. Particularly, alam natin kung ano ginawa ni Junmar Fajardo dito sa Converge Fiber XS, 40 points, 24 rebounds. Ngayon, hindi umaasa ang marami na magagawa yan ni Junmar kontra kay Japet Aguilar. Pero dito nga nakakaproblema Ginebra dahil hindi naman po pwede na si Japet Aguilar ay maglalaro ng sobrang haba ng walang kapalitan. Lalo na at itong si Motaw Tua ay nagbalik na sa San Miguel. So dalawa na yung big men ng SMB, samantalang itong Ginebra si Japet Aguilar lang. Itong si Ben Adamos hindi talaga nagagamit ni Coach Tim Cone dahil parang medyo manipis ito kumpara dito kay Fajardo at kay Tautua at mahihirapan talaga ito na gwardiyahan sila. So ang tanong, ang Ginebra ba ay mapipilitang gumawa ng trade bago magsimula ang Game 1 para magkaroon ng mas magandang tsansa na makipag-match up dito sa San Miguel? Sa ngayon, sa tingin ko malabong gumawa ng trade ang Barangay Ginebra bago magumpisa itong Game 1. Dahil kung gusto talaga ng Ginebra gumawa ng trade, dapat ginawa na yan noong natanggal nila itong Meralco dito sa playoffs. Mahaba na kasing panahon doon para gumawa ng trade pero hindi sila gumawa. So sa tingin ko ibig niyang sabihin yan ay senyales na si Coach Tim Cone ay kontento dito sa lineup niya at pumapayag na sila ay diyan. Sabihin na natin na lumaban kontra SMB. Siyempre magiging mabigat yan pero sa paniwala ni Coach Tim, kaya nila yan basta kinakailangan mag-deliver yung iba't ibang players. Pero kung sakaling gumawa ng trade si Coach Tim Cone, sino ba ang pwede nilang kunin? Well, obviously, big man ang kinakailangan kunin ni Coach Tim Cone dahil mahihirapan talaga sila kung iisa lang ang gagamitin kontra kay Junmar. Or pwedeng gamiting strategy ng Barangay Ginebra ay hayaan nila na si Fajardo umiscore ng umiscore pero gwardiyahan nila yung mga wingmen ng San Miguel. Itong sila Cruz, sila Perez, sila Trollano, sila Siter. Of course, kinakailangan yung sa import naman, kayang bantayan ni Brownlee itong si Anosike. So sa tingin ko hindi yan magiging major issue at yan ang aabangan natin ngayon. Pagdating dito sa trade, itong Ginebra gagawa yan siguro pagkatapos nitong Governor's Cup. Regardless kung ano maging resulta, kung mag-champion man sila o hindi, gagawa ng trade yan dahil matagal-tagal mawawala itong si Isaac Akko. Kaya sa tingin ko, kung gagawa ng trade ang Ginebra, malamang sa Northport Batang Pier yan o kaya sa Terra Firma Jeep. Posible rin na sa independent teams katulad ng Converge o Phoenix o kaya dito sa Rain or Shine, malay natin, baka ito si Luis Villegas ang makuha ng Barangay Ginebra. Dahil ito si Villegas, 6'7 yan na hindi naman nagagamit ni Coach Yeng Giao. So sa tingin ko, pwedeng-pwede na itong si Luis Villegas ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra at yan ang magagamit talaga nitong si Coach Tim Cone.